Nakakaalarma ito kasi sabi ihi lang daw yun. Pero kapag kakapain mo, parang may sticky consistency tapos medyo may amoy talaga na parang Clorox. Yan ang nakakagulat at nakakatakot na experience ng isang nanay nang natuklasan niyang parang may tilay ganon na na-discover doon sa flower ng kanyang anak at meron siyang suspetsa kung sino gumawa nun sa kanyang anak. So pakinggan natin ang post ng isang anonymous. So ako at ang aking partner ay parehong nagtatrabaho. Minsan siya ang nauunang umalis, minsan ako. Depende na sa work schedule ko tuwing cut-off. May 6:30, may 7:30 at 12 hours akong wala sa bahay. Ang asawa ko naman ay mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Ganito kasi yung nangyari mga mi. Please help me kasi parang nababaliw na ako sa kakaisip. Kaninang 11:30 a.m. nag-break ako for lunch at sabi ko sa team leader namin na malilate ako dahil uuwi ako sa bahay namin. May lagnat kasi ang panganay ko. Dalawa pala ang anak ko mga mi, parehong babae. Habang nasa work ako, hindi ako mapakali. Parang may nagtutulak talaga sa akin na umuwi agad. Kaya dali-dali akong umuwi. Pagdating ko sa boarding house namin, kumatok ako. Pero ang tagal bago may nagbukas ng pinto. Nakalimang katok pa ako bago nabuksan. Inisip ko na baka tulog silang lahat. Lolo pala niya ang nagbabantay sa kanila. Tatay ng live-in partner ko. Nang makapasok na ako, nagtataka ako dahil nakahiga lang ang mga anak ko sa kama at gising naman sila. Ang napansin ko talaga ay ang bunso kong anak. Wala siyang shorts at basang-basa ang kanyang flower. Kaya dali-dali akong lumapit at pinunasan siya. Sabi ng lolo niya na umihi daw siya. Pero nang hawakan ko, naaamoy ko ang, alam mo yon, yung amoy Zonrox ng lalaki. Kaya chinek ko agad ang anak ko. Mga mi at grabe, bagong-bago pa yung sumod na yon. So buo-buo pa yung mga puti na umabot hanggang sa likuran ng anak ko. Agad ko itong tinanong ang lolo niya kung ano yon at bakit may ganoon sa flower ng bata. Ang tanging sagot niya lang ay ihi lang daw yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko kundi umiyak. Pinunasan ko yung flower ng anak ko at sabi niya masakit daw. Ngayon, nandito kami sa public hospital para ma-check ang anak ko. Pero ang sabi, hindi daw maibibigay ang resulta kapag wala pang police request o blatter. Pero gusto ko na talagang malaman mga mi. Please, anong madaling paraan para malaman ko agad? Salamat. Tapos sabi niya, please help para mapadali daw ang process na mukhang natatakot talaga siya sa kung anong mangyari at takot na takot siya baka ito yung pwedeng ikakasira ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na at tatay ng kanyang ka-live-in partner yung involved sa issue na ito. However, this is very, very wrong. Pwedeng makasuhan ang mother dito, especially kapag ginawa talaga niya na ayaw niyang isumbong or ayaw niyang i-report ito sa authority. Kasi ang sabi niya, di ko po kayang kasuhan yung tatay ng asawa ko dahil hihiwalayan po ako ng aking ka-live-in partner or asawa. Mahal na mahal ko po asawa ko. Ayaw ko po maging broken family kami. Aayusin na lang po namin ito privately. Alam niyo kung bakit? Pwedeng makasuhan yung mother ng una, obstruction of justice. Pangalawa, pwede siyang maging accessory of the crime. Kasi kasama niya sa bahay yung gumawa nito sa anak niya. And posible na maulit pa. Tapos pinagtatakpan pa niya. Nakakatakot yung ganitong eksena. And syempre, number 3 dito is magkakaroon talaga ng mental health complication or emotional health, psychological health complication. Kasi the more na pinagtatakpan mo, the more na nagsasuffer yung anak mo.
lalong-lalo na kapag meron pang witness na yung kapatid ng anak mo pa ang nakaka-witness ng ganitong klaseng krimen or ganitong klase na, alam mo yun, kabubuyan na nangyayari mismo sa loob ng bahay na ang perpetrator dito ay ang mismong kadugo nyo. Ganitong-ganito rin yung kaso sa ER, no? Na may mga instances na tinatakbo ng mother yung kanilang anak sa ER para ipacheck baka may mga health risks na pwedeng maharap ang bata. And syempre, kapag nagkaroon na ng kahit na katiting na suspicion, talagang ini-interview yung mother. And kapag nag-open up na siya, ayun na, it will signal sa mga authorized na or sa mga otoridad para mag-conduct ng legal investigation sa nangyari. And since yung bata ay nasa ospital, magkakandak talaga ng series of tests, especially yung mga venereal na diseases kasi nga there's a possibility na unprotected yung contact para malaman baka may possibility of transmission ng mga, alam mo yon, yung nakakahawang mga causative agents. So, importante talaga na itakbo agad para hindi magkaroon ng complication yung mga bata, especially kapag nabiktima sila ng ganitong klase na insidente sa loob mismo ng bahay. At ang nakakalungkot, ang mga perpetrators minsan ay kapamilya mo, o di ba? Hindi naman sa pagiging paranoid, pero importante pa rin na bantayan natin ang ating mga anak or yung mga younger na members ng family natin kasi mahirap na, no, kung ano yung mangyari sa mga members ng family natin. Pero ang nakakalungkot, yung perpetrator ay member din ng family. So, yun ang isa sa mga dilemma na pwede nating harapin. Pero hindi pwede na tahimik lang tayo, no? Kailangan talaga na solusyonan ito at huwag nating hayaan na paulit-ulit ang pangyayaring ganito. So, pwede namang mag-install tayo ng CCTV camera kasi marami naman ng mura ngayon na pwedeng bilhin mo online and hindi na kailangan gumastos pa ng libo-libo. Tapos, i-connect mo lang sa phone mo, either via Wi-Fi or data, pwede mo lang panoorin kung ano yung nangyayari or updates sa loob ng bahay nyo habang nasa work ka. O, di ba? So, I hope na may napulot tayo dito. And of course, kung gusto nyo pa ng ganitong stories, follow nyo na lang ako sa ating Instagram, sa IG, sa FB, sa YT, sa TikTok, and syempre sa Threads or sa Twitter. So, thank you guys. Have a nice day.